Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kung napansin nyo ay medyo matamlay na ang tambalan ni Netanyahu at Donald Trump. At narinig natin nung isang araw ay nagkasagutan ang dalawa, si Trump at si Netanyahu sa telepono. Dahil nga medyo magkaiba na sila ngayon ng kanilang mga agenda. Si Trump ay gusto ng diplomasya na hindi muna magbubomba. Si Netanyahu naman ay gusto na talagang bombahin ang kanyang pinakakalaban. Yan ay mortal talaga na kaawayan ng Israel. Dahil matagal na nga silang magkalaban at napakalaki ng atraso ng Iran sa Israel. At ang Iran ay gusto talagang i-wipe out ang Israel sa mapa na matanggal yan sa buong mundo. Lahat ng Israelites ay gustong wakasan or patayin itong mga Iranian na to. Kaya of course, alam naman natin ang nangyayari nung 2 taon na nakaraan na inatake ng Hamas. Hamas, mga ano yan, di ba? Mga bayarang sundalo ng Iran, mga proxy, inatake, nilusob, pinasok ang Israel, di ba? At kinidnap yung nasa 200 ka Israelites, pinagre-rape, pinagpapatay yung mga dalaga, mga kababayan. Kaya ito yung ano ni Netanyahu, promise sa mga Israelites na maghiganti talaga siya at hindi siya titigil hanggat mayroon pang Hamas at mayroon pang mga nagbubomba sa Israel. Ito ang kanyang ano ngayon, misyon sa buhay na tapusin na talaga itong nagbibigay ng problema sa Israel at nag-threat sa lahat ng tao diyan sa Israel at sa buong bansa ng Israel na ma-wipe out sa mundo ang Israel. Kaya kung ano man ang adhikain ni Netanyahu ay medyo kakaiba pala yan kaysa kay Donald Trump. So ito ang balita courtesy sa atin ng Firepost, atin pakinggan at panuurin. And right now, that difference is tearing open one of the most powerful political partnerships in modern geopolitics. And here's why I'm saying this. On Tuesday, the US president held a phone call with Israeli Prime Minister Netanyahu, and according to reports, the discussion was heated. Netanyahu's hair was on fire. These are not my words. This is what a report by Axios says about the Israeli Prime Minister's reaction after that phone call. And the reason behind this? Trump reportedly told Netanyahu that mediators Qatar and Pakistan are working on a letter of intent that both Washington and Tehran would sign to formally end the war. This would give way for a 30-day period of talks that would focus on the core issues around the war, like Iran's nuclear program and the opening of the Strait of Hormuz, a critical waterway that used to handle a fifth of the world's oil and gas supplies. Iran is meanwhile showing defiance. Its supreme leader, Mojtaba Khamenei, has reportedly ordered that the country's near weapons-grade uranium must not be sent abroad. Alright, so ito yung dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Trump itong mga proposal ng Iranians. Dahil ang kanilang uranium enrichment, which is yan yung pinaka-sangkap ng nuclear bomb or nuclear missiles, ay hindi nila ilagay dun sa labas ng Iran. Ang gusto kasi ng Amerika, yung mga uranium enrichment nila ay ilagay sa neutral country o sa Amerika man o kung saan man, basta neutral, hindi yung bansang terorista na kaanib ng Iran. Pero ayaw ng mga opisyalis ng IRGC. Bakit? Dahil gagamitin nila yan sa giyera. Ang kanilang enrichment ay 60% na ano na yan, mas malakas na yan kaysa nuclear power plant. Kaya pwede nang gamitin yan as nuclear bomb or nuclear missiles or nuclear warhead. Lalo na kapag magiging 90% ay yan na yung ano, tinatawag na doomsday na yan. Kasi ano talaga siya, kompleto na nuclear bomb na siya, ang uranium na yan. Kaya ayaw ni Trump ng ganun. Dalawa lang naman ang gusto ni Trump. Buksan nila totally ang Hormuz, walang piracy, walang mga tulisan, walang mga kawatan dyan, walang toll fee. At of course, tapusin na ng Iran ang kanilang ambisyon na magiging superpower through nuclear programs. Okay, balik tayo dito sa ating mga kaibigan sa Firepost. The demand was kept by the US in its peace plan.
Pakistan has stepped up diplomatic efforts. Its interior minister is visiting Tehran right now to hasten peace talks between the United States and Iran. And Netanyahu was not happy with this. He reportedly disagreed with Trump's strategy. He told Trump that delaying the expected attacks was a mistake. He was referring to what Trump had said earlier on Sunday. Over the weekend, the US president said that he was likely to move forward with new targeted attacks on Iran. An operation that was expected to get a new name, Operation Sledgehammer. But roughly 24 hours later, he shelved the plan, and the reason given was this. Strikes have been called off at the request of allies in the Gulf. He knew I was getting ready to attack. I didn't tell him. I'd never tell anybody when. You're in constant contact? I never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today. And we would probably not be talking about a beautiful ballroom today. We'd be talking about that. And I had made the decision. And then there's the toned-down rhetoric. He says he wants to end the war quickly. He wants to appear strong by launching pressure on Iran, but also wants to look like the leader who can end the conflict before it becomes politically and economically damaging for the United States. Alright, so bakit nga ba nagmamadali ngayon si Trump na tapusin ang giyera sa Iran? Win or lose, ay aalis siya dyan. Meron siyang time frame. Meron siyang dyan, naka-time frame na yan. Kaya win or lose, pero sabi ng karamihan at ni Trump, ay nanalo naman talaga ang Amerika sa giyera dahil patay na nga yung supreme god nila, di ba, na si Ali Khamenei. Lumubog na lahat ng kanilang Navy assets, submarino, wala lahat na. Lumubog na, mga eroplano nila, sumabog na lahat. So ano pa bang sasabihin na hindi natalo ang Iran? Wala na nga eh. Hindi na nila kayang magipagdigma sa Amerika, so talo na. Ang ginagawa nila ngayon, hide and seek na lang eh. Nagtatago, andin lalabas, pero yung kanilang mga armas, mahina na. Yung ginagawa nila sa Hormuz ay parang mga pirata lang, parang taga-Somalia. Di ba yung mga taga-Somalia, nakasakay lang sa speedboat yan at namimirata ng mga barko. Parang ganun na lang yun. Kasi wala ng pera ang Iran, kaya pati cable wire ng internet na nasa Hormuz sa karagatan ay hina-hijack na nila, puputulin nila kung hindi magbayad ang Google. Kaya sobrang-sobra na talaga itong Iranian na ito. Walang ibang source of income kundi ang pamimirata. Kasi hindi na sila makapagbenta ng kanilang langis, kaya nga wala ng pera. Kaya nagiging mga hijacker na sila ngayon, terorista pa, hijacker pa. Di ba mga kababayan, hina-hijack nila yung mga barko inaakyat. Kaya dapat tutulong na dito ang buong mundo na wakasan ito dahil maling-mali na talaga ang ginagawa ng Iran. Okay, tapusin na natin tong videong to, courtesy ng The Fire Post. We'd have to open the strait. That would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We can do it either way, but I'd like to see few people killed. This has reportedly frustrated Netanyahu, who has long advocated for a more aggressive approach in dealing with Tehran. He believes that any delay only benefits the Iranians, so the division is clear. Trump wants to reach a deal, but Netanyahu, on the other hand, is expecting a long-continued war. The reports of rift are not new. A few weeks after the war broke out, there were reports that said that it was Netanyahu who dragged the United States into this conflict. The Israeli Prime Minister himself had come to his defense. And I want to close these opening remarks with one other fake news, and that is that Israel somehow dragged the U.S. into a conflict with Iran. Does anyone really think that someone can tell President Trump what to do? Okay, so yan nga yung nangyayari, ang dami-daming chismis sa social media. Yan ay gawa-gawa kasi yan ng itong bayarang mga TV channels diyan sa Iran at lalo na sa India. Ang dami-dami diyang mga TV channel ng TV station ng Iran at lahat ng kanilang mga naratibo ay talagang paninira lamang kay Trump at Netanyahu. Kaya tumulong si Trump sa Israel dahil meron nga silang
alyansa noon pa yan, parang Pilipinas at Amerika, meron silang pinirmahan na defense treaty katulad sa atin sa Pilipinas. Kaya tumulong ang Amerika dahil nakita naman natin na talagang nanganganib na ma-annihilate, mapanganib na ma-erase sa mapa ang Israel dahil nga ang dami-daming missiles ng Iran na pinalipad sa Israel noon, di ba? 200 missiles sa isang oras ang pinalipad ng Iran papuntang Israel. Kaya kung hindi tumulong ang Amerika ay talagang matunaw ang Israel dahil hindi na kaya ng Iron Dome yung ganong kadami na mga missiles na ma-intercepts. Kaya fake news na drag si Trump sa giyera ng Israel kontra Iran, ang totoo niyan talagang matagal na nakalaban ng Amerika ni Trump ang Iran dahil noong inassassinate siya 2 beses, lahat yon binayaran yun ng Iran ng mga assassins. Alam ni Trump yan, kaya galit na galit talaga si Trump sa Iran. Kaya ito na yung pagkakataon sana na puksain na ni Trump ang Iran. Kaya nga napuksa na yung nag-utos si Ali Khamenei na i-assassinate siya. Kaya di ba? Tapos na ang misyon ni Trump diyan. Kaya medyo malamig na si Trump sa pagbubomba dahil nga nadali na yung Ali Khamenei na nag-utos sa mga assassin na tapusin siya. At muntik na natamaan ang tainga ni Trump at meron pang una diyan noong unang term ni Trump meron ding nag-attempt sa kanya at yun ay pakana din yun ng Iran at tong panghuli ay ganun din, mga binabayaran yan through internet ay galing pa rin yun sa Iran na assassin. Okay, so anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Ako ang masasabi ko, nagmamadali si Trump na tapusin na itong gulo through diplomacy. Usapan na lang kasi tapos na nga yung pagbubomba ni Trump, defeated na by military ang Iran, patay na yung kanilang leader, patay na yung kanilang mga generals. So ano ba bang dapat bombahin dyan? Alam nga naman na uubusin ni Trump yung lahat ng IRGC dyan. Wala nang kakwenta-kwenta yung mga naiiwan ngayon Merong importanteng gagawin si Trump pagkatapos ng Iran. Ay ito na namang nag-threat sa Amerika ang Cuba. Ito na naman yung isang oras lang to tapos na tong Cuba. Kasi ano ba namang ilalaban ng Cuba sa US, di ba? Kaya namang kidnapin ni Trump yung mga Castro diyan, yung mga kapatid ni Fidel Castro na namamahala sa Cuba. Kayang kidnapin lang, isang gabi lang yan. Kaya matatapos na yan mga kababayan. Alright, so anong masasabi niyo dito sa balita dito na medyo nag-aaway si Trump at si Netanyahu? Pag-comment na lang sa ating comment section at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.